Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Okay, so praise God. Isa pang katuwaan sa langit, hindi lang yung pagbibigay, ay yung may mga naidadala tayo na mga bisita natin, special people. Si Christian Flor de Lisa. Ayan, nasa po si Christian Flor de Lisa. Ayun, tayo lang po tayo at ipagpe-pray po namin kayo maya-maya. At si Mtel, ano ba to? Flor de Lisa rin po, kasama po natin kuya. Ayan, tayo po tayo ha. Pasensya na po medyo may na-miss po siguro letter dito. Invited by Kuya Jun Santiago. Asan si Kuya Jun? Andyan ba? Kanina, dito. Okay, sige ha. Si Che Torquator. Ayan, si Ate Che, andyan. Tayo lang po tayo, Ate Che, ha? At saka si Iser o Iser. Ayan, invited by Rose Domingo. Pwede ba palakpakan naman natin sila? Lalo na sa mga hindi naman nag-i-invite, palakpak man lang. Para matuwa rin na lang. Sige, pag-pray mo natin sila, ha? Tayo po tayo. Tinawag po natin at kung kalapit ka niya, yung kamay mo, ituon mo sa kanya and then we will pray for blessing. Dakilang Diyos, salamat po sa aming mga kasama ngayon. Sa una nilang pagdalo, ay patuloy na lang makita ang kabutihan mo, maranasan nilang presensya mo, pagpalain mo po sila at katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. We thank you, Father God, for their lives. In Jesus' name, Amen. Okay, makakaupo na po tayo. May isa pa, palakpakan natin si Lord sa kanila pong mga buhay. My name is Pastor Kim, and masaya po ako na kayo ay aking kasama ngayon. At nawa ay every Sunday po tayo magkita-kita rito. Ano po? Okay, so, kamusta po? Pag kinakamusta ka po, ano ang sinasabi mo? Ngayon, may kumamusta sa'yo, kamusta ka? O, subukan mo ngayon, kamustahin mo yung katabi mo. Kamusta ka? O, pag may ganyan ba, ano ang sinasagot mo? Sinasabi mo ba? Secret. Hulaan mo. Ganun ba ang sagot natin, mga kapatid? Kasi sa totoo lang, minsan, hindi talaga madaling maging totoo, lalo na kung nasa negative situation tayo. Hindi talaga agad natin sinasabi. Yung pagkamusta sa atin, siyempre, pag ikaw ay may mga problema, pagsubok, minsan hindi madaling sabihin yan. At bihira rin sa mga Kristiyano ang umaamin. Lalo na kung ikaw ay nasa panghihina ng loob, di po ba? Hindi rin madaling aminin yan, lalo na siguro kung ikaw ay may katungkulan dito o ikaw ay isang leader o isang ama ng tahanan, ay hindi natin agad masyadong nasasabi yan. Ano po? So ngayon, minsan naman, may mga Kristiyano pa rin na kahit tama na, mga kapatid, ayaw pa rin gawin. Kahit tama na, no? Tama naman, pero ayaw niyang gawin. Sa totoo lang, kapag hindi mo ginawa ang anumang tama, nagiging mali sa iyo yun. Kasi tama hindi mo ginawa. Parang mali tuloy sa iyo yan, mga kapatid. Ngayon, kahit may mga Kristiyano rin, kahit sa ikabubuti na nila, ayaw pa rin sundin. Sa ikabubuti na nila yun, ayaw pa rin nilang sumunod. Bakit? Tandaan natin ang kabaligtaran ng ang kabaligtaran ng pagsunod ay pagsuway yun, mga kapatid. So ngayon, meron ako ipapanood sa inyong video. Panoorin po natin sandali ito. This November, imagine what you could become in 30 days. Better, stronger, more connected. Learn, seek out new knowledge. Empower, strengthen oneself. Achieve, strive for deeper spiritual growth and connection. Develop, sharpen your skill, and improve your capabilities. Join the 30 Days Lead Challenge. Are you ready?
Po, mga kapatid, kaya learn, yan po ang magdadala sa atin. Tutulong sa atin yung 30 days challenge. Magpapalakas din sa ating mga sarili, to empower. Hindi naman laging malakas tayo, mga kapatid. Ano po, minsan nangihina tayo, kaya minsan mahirap nga lang aminin yon. Di po ba? Yung mapalalim lalo yung ating mga samahan. Sabi natin, we're family. Kailangan talaga mas lumalim pa yung samahan natin bilang isang pamilya. Yan sana ang ma-achieve natin sa ating 30 days challenge na ito. At mapaunlad pa yung ating mga kakayahan. Yung magamit po ba talaga? Lahat kasi tayo may mga kakayahan eh. Kung lahat lang talaga tayo dito ay naglilingkod, I cannot imagine, di po ba, anong magagawa ng simbahan na ito sa Binangonan. Kung lahat talaga tayo ay nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Kaya within 30 days, it's a challenge for all of us na talagang dalhin tayo sa totoong buhay na nais na binigay sa atin ng Panginoon. So our launching date po nito will be on October 27, next Sunday. So launching po natin, pero ang simula niyan ay November 1, araw ng mga patay daw. Para yung mga patay sa atin, mabuhay. Amen? Patay na relasyon, patay na paglilingkod, yung mga nangamamatay na spiritual na gawain natin, mga kapatid, ay mabuhay dyan. Simulan po natin yan. So dahil 30 days, magsisimula ng November 1 hanggang November 30. Then on December 1, our celebration and harvest event po yan, mga kapatid. Now, my objective, ano ba ang objective ko sa mensaheng ito? I-prepare kayo. Ihanda po kayo for this 30 days challenge. Amen? 1 Timothy chapter 4, verse 15. Practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your progress. Sa Tagalog po yan, magpakatutok ka sa mga bagay na ito. Focus. Ibigay mo ang iyong sarili ng buo sa mga ito upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Pag-ukulan mo ng panahon, in other translations, pag-ukulan mo ng panahon ang pagsasagawa ng mga ito upang makita ng lahat ang iyong paglago. Another translation, magpakasipag ka. Italaga mo ng lubusan ang iyong sarili sa pagsasagawa nito. Sa gayon, maliwanag na makikita ng lahat na ikaw ay lumalago. Kaya merong 30 days challenge. Sapagkat inaasahan po sa atin, na talagang dapat tayo ay umuunlad bilang isang Kristiyano. Amen? Alam niyo, sa talatang ito, yan ang binigyan ng diin ni Apostol Pablo sa kanyang disipulo na si Timoteo, na hindi ka lamang magpo-focus sa mga gawain. Hindi paramihan lang ng ginagawa. Hindi pa busy. Hindi lang ganon. Sinasabi rin niya, importante rin yung personal mong pag-unlad sa iyong spiritual na pamumuhay, Timoteo. Para nang sa ganon, magsilbing halimbawa ka sa lahat. Kaya sa ikalawa, sa talatang iyan, ikalawang bahagi, na nagsasabing makikita ng iba ang pag-unlad ni Timoteo. Sinasabi ron, so anong ibig sabihin? Pinapaalala rin sa atin, katulad ni Timoteo, so sinasabi rin hindi lang yung mga ginagawa natin. Halimbawa ako, yung pagpapastor ko, hindi lang yung pagpapastor ang atupagin ko sa buong buhay ko. Importanteng atupagin ko rin, bigyan ko rin ng panahon, bigyan ko rin ng pansin, pagpokusan ko rin yung personal na relasyon ko sa Diyos. Hindi lang ako laging haharap sa Diyos bilang pastor, haharap din ako bilang anak ng Diyos. Maaring sabihin ko, kamusta na yung pagpapastor mo? Okay naman, enjoying, pero kamusta ka bilang anak ng Diyos? So yun ang binibigyan din ni Apostol Pablo nito kay Timoteo. Are you following? Ayan. Yung iyong personal na pag-unlad. Maaring sa pagpapastor ko, umuunlad ako, mga kapatid. Pero ang tanong, yung pagiging anak ko ba ng Diyos ay umuunlad din? Ayan.
So dapat daw, ano sabi ni Apostol Pablo? Dapat yung personal mong pag-unlad, hindi lamang yung pagpapastor mo ang maging kapansin-pansin. Dapat maging kapansin-pansin din yung personal mong pag-unlad talaga. Amen? Tingnan mo nga uli ang katabi mo, may napapansin ka ba? Dapat maka-apekto yan. Pag ito ay naging kapansin-pansin, importante rin na ito ay nakaka-apekto sa kapamilya natin dahil napapansin nila, hindi ka lang lagi sa church. Kundi nakikita talaga nila, napapansin nila na meron kang personal na pag-unlad. Hello? Sa kapatiran, dito, sa kaibigan, sa kapitbahay mo, sa kasama mo, at mga kakilala mo, mga katrabaho mo. Hindi lang nila alam na ikaw ay Christian. At bilang Kristiyano, may mga activities na ginagawa. Kundi ang mapansin din nila, lagi ko sinasabi sa mga nagpapaalam sa kumpanya, hindi lang nila alam na Kristiyano ka at alam nila every Sunday sumasamba ka at ganito may ginagawa ka dahil ikaw ay worker, madali pong payagan pag nakakapansin sila ng talagang personal na pag-unlad sa iyo. Hello? So kasi sa atin ngayon, kadalasan mga kapatid, sa totoo lang, sa mundo natin na ginagalawan ngayon, puno ng kawalan ng katiyakan, pagdududa, nandyan pa rin ang pagkatakot, pag-aalinlangan, yung pagiging abala natin, mga kapatid, sapagkat masyado ng maraming ginagawa ngayon, hindi lang naman sa loob ng simbahan, pati sa pamilya natin, ang dami na nating inaasikaso, pati sa trabaho natin, yung karera natin, ang dami, sa totoo lang, na ginagawa natin. Maganda na makita sa atin na sa kabila niyan, may mga problema, may mga pagsubok, may mga pagkatakot, maraming mga responsibilidad, maraming mga gampanin, pero kahit may mga ganun, umuunlad pa rin tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Na hindi maging dahilan, ang mga problema, ang mga pagsubok, ang pagiging busy natin, at masasabi mo, kaya ako hindi umuunlad bilang anak ng Diyos na nakakilala sa Panginoong Hesukristo, sapagkat sa kabila nun, na may mga problema at pagsubok at napakaraming mga pinaggagawa natin, pag umuunlad tayo, mas nakikita nilang totoo ang ating Panginoong Jesus, buhay na buhay sa atin. Amen! Ngayon, ang tanong ko, may napapansin ba talaga tayo na personal na pag-unlad? Ikaw na lang, sige, ikaw ba napapansin mo sa sarili mo na ikaw ay umuunlad talaga? Yung kasama mo, yung katabi mo, may napapansin ka bang pag-unlad dyan? O progress? That's why the title of this message is The Challenge to Progress. Challenge to Progress. Sapagkat ito'y binigyan diin at pansin ni Apostol Pablo. Sapagkat si Timoteo ay isang magpapastor. Kaya sa alam ni Pablo na ang pagpapastor ay napakaraming gawain. Pero ang magiging sikreto ni Timoteo ay yung pag-unlad sa personal na pamumuhay. Yan ang sikreto natin kung bakit tayo makapagpapatuloy. Kahit may mga problema, pagsubok yan. Kahit marami tayong mga inaasikaso, responsibilidad, mga gampanin, tuloy-tuloy pa rin tayo na magiging masigla sapagkat may pag-unlad na nangyayari sa atin. Are you getting it? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Tingnan mo. May pag-unlad ba? When we say progress, it is the process of improving. Improving. Halimbawa, dati hindi ka naman nagdadala ng Bible. Ngayon, nagdadala ka na. At hindi basta nagdadala, nagbabasa pa. May progress yun. Improving yun, mga kapatid. Dati, hindi ka naman uma-attend ng prayer meeting. Ngayon, uma-attend ka na. Tapos, sinisikap mo pa. Kasi may online naman. Kaya kahit saan ka, talagang nakagagawa ka ng paraan, mga kapatid.
Dati hindi ka naman nagte-training, ngayon pumapasok ka na. Dati hindi ka naman dumadalo ng home group, ngayon dumadalo ka na. Dati late ka palagi, buti pa sa trabaho, hindi ka na-late. But para kay Lord, lagi kang late. Ngayon, hindi na. Improving na eh. Dati, padalo-dalo ka lang. O ngayon, leader ka na. Dati wala kang time sa ministry o paglilingkod. Ngayon, meron na. Kasi parang sabi mo, Lord, bigyan lang kita ng 2 oras, tuwing linggo lang. And that's it. Ngayon, nakapagdadagdag ka na ng oras at panahon para kay Lord. Dati, leader ka lang. Ngayon, yung iba sa atin, nagpapastor na. O dati nga si Pastor Eli, yung lang. Ngayon, pastor na si Pastor Eli. Diyan sa Angono, si Pastor Michael. O dati, ganun yun. Ngayon, ganun pa rin. Pogi pa rin, di ba? Pero nagpapastor na yan sa Baras. O. Si Ate Rosie, baka hindi nyo alam, magpapastor na rin yan. Kagagraduate lang yan sa Bible School kahapon. Congratulations kay Ate Rosie. Ano po? Si Pastor Sally, dating youth leader lang natin dito. O ngayon, nagpapastor na sa Pila. O, kanina nagpray sa akin, si Brother Obet, magpapastor na rin po yan sa Cardona. Dati ako, nagpapastor sa inyo, nagpipreach ako, nagtuturo ako sa inyo. Pero nagtuturo na rin ako sa ibang simbahan ng Door of Faith all over the Philippines. Pagkatapos, hindi lang pang Door of Faith, sa iba rin mga denomination at simbahan, nagtuturo na rin ako. At hindi lang sa Pilipinas, praise and glory to God, kundi sa ibang bansa, nakakapagturo na rin ako. Tanong mo sa katabi mo, ikaw? May pag-unlad ba? Ha? Ikaw ba yung noon, ngayon at magpakailanman? Hindi nagbabago? Si Jesus lang po yun, ha? Mga kapatid. Amen. So, kamusta ka na? Hindi pwedeng secret. Hindi pwedeng secret ang sagot. Ha? Pag kinamusta ka, hindi pwedeng ngiti lang. Hindi. Dapat ano sabi rito? Nakikita talaga. So, dapat maipakita talaga na may pag-unlad sa buhay natin. Hindi pwedeng secret yan. Hindi pwedeng hindi nakikita yan. Hindi pwedeng hindi nakikita ng asawa mo. Hindi pwedeng hindi nakikita ng mga anak mo. Hindi pwedeng hindi nakikita ng mga katrabaho mo yan. Dapat sabi ni Pablo, pagtuunan mo to ng pansin, kailangan makita yan na may pag-unlad na nangyayari sa iyo. Para sa mga baguang mananampalataya, importante ito eh. Mentally, emotionally, physically, and spiritually, may pag-unlad tayo, mga kapatid. Sa Colossians chapter 2, 6-7, dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Kung mayroong karapat-dapat na pamumuhay ang isang Kristiyano eh. So hindi po pwedeng papetik-petik, hindi po pwedeng basta-basta, hindi po pwedeng basta mabuhay, hindi po pwede sapagkat mayroong pamantayan na ibinibigay sa atin ng Diyos na karapat-dapat na buhay, karapat-dapat na pamumuhay ng isang mga nakakilala sa Panginoon. Kaya kung titingnan mo rin, ito bang lifestyle ko, ito bang uri ng pamumuhay ko, ito ba talaga yung inaasahan at bigay ng Diyos na buhay sa akin? Your lifestyle. At sabi rito, tapos ang sabi niya, at patuloy kayong lumago. Dapat may paglago eh. After a year, after 2 years, after 3 years, after 4 years, dapat iba ka na. Dapat may pag-unlad, mga kapatid. Amen? Sapagkat dyan natin maiahayag din ang kabutihan ng Diyos. Siyempre, may mga pagbabagong negatibo, di ba? Mahirap yung pagbabagong negatibo, mga kapatid, yung walang pag-unlad. At ang sabi rito, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Pag may pag-unlad, mga kapatid, talaga may masasabi mo, masarap magpasalamat sa Panginoon. Amen. Hebrews 5:12. Dapat mga tagapagturo na sana kayo. Kita nyo to, ang tagal na nitong mananampalataya. Dapat umuunlad na raw ito eh. Sabi dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas
Dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Parang baguhan pa rin. Parang bago pa rin lang nakakilala. Yung bago nga nakakilala, sinasabihan na magpatuloy sa paglago tapos tayong matagal na, sasabihan pa rin tayong lumago. Dapat hindi lang basta lumago, mga kapatid. Talagang nakapagpapatuloy tayo at may pagbabagong nagaganap sa buhay natin. Amen? Kapag hindi po natin naranasan yan, sabi ko nga sa inyo, hindi naman pwedeng okay. Hindi ganon. Hindi po porke hindi mo ginawa, nagpasya ka hindi gawin, okay na yon. Hindi ganon. Kung merong reward o gantimpala sa mga sumusunod, meron ding consequence sa mga hindi sumusunod. Hello? Hindi yung pag sumunod ako, may reward. Pag hindi, wala lang. Hindi ganon yun, mga kapatid. Kaya importanteng may pag-unlad sa buhay natin. Kasi pag hindi tayo umuunlad, hindi ka talaga maghahangad na mas lumalim pa sa iyong relasyon sa Diyos. Hindi mo hangarin yun. Sabi ko nga sa inyo, ang totoong umuunlad, pag nakaranas kang umunlad, gugustuhin mo pa rin umunlad. Ganun yan, mga kapatid. The more na nakikita mo ang kapakinabangan sa Panginoon, mas maghahangad ka pa. Halimbawa, yung kaalaman, mas marami kang nalalaman patungkol sa Diyos, mas nakikita mo yung kamangmangan mo. Hello? Did you get that? Na masasabi mo, ay, wala pa pala akong alam. Kaya nanaisip mo pang makilala. Katulad ng sinabi ni Pablo, nang makilala niya ang Panginoong Jesucristo, inari niyang kalugihan ng lahat ng nalalaman niya. Wala pala ang lahat. Kaya sabi niya, ang hangarin ko ngayon ay ang makilala pa ng lubos ang Panginoong Jesucristo. See? Yun ang naging hangarin niya. Bakit? Sapagkat merong siyang nalaman. Naging pag-unlad sa kanyang personal na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya mas nagkakaroon ng hangarin pa na lalong makilala ang Panginoong Hesus. Tayo po ba may ganyan ng damdamin pa rin? Kasi pag wala ng pag-unlad, walang ganon. Walang paghahangad na malaman pa. Alam mo, pag nagbasa ka ng Bible, the more na naiintindihan mo ito, mas lalong nililipat mo pa yung page. Sino nakakaranas ng ganon? Pero pag wala kang naiintindihan dito, yan lang, tapos na. Hindi mo na sasaliksikin pa. Ang maraming bagay dyan. Yan ang totoong pag-unlad kung nararanasan natin. Kaya minsan, wala nang gana talaga ang buhay natin. Bakit? Walang pag-unlad. Tingnan mo, ano yung nakikita mo yan sa katabi? Tingnan ulit katabi mo, tingnan mo. Di ba? Umpisa pa lang ako, antok na yan. Walang gana. Purihin ang Panginoon. Kaya nakakaramdam tayo ng walang tunay na kasiyahan sa kaugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo nakikita yon, mga kapatid. Yung nalilito pa rin tayo. Lito pa rin tayo sa ating relasyon sa Diyos. Nalilito tayo. Ano ba talaga ang papel ko sa simbahan na ito? Ano ba talaga ang gagawin? Hindi ko po alam Kaya may 30 days challenge tayo. Para maging malinaw ang lahat, mga kapatid. Kaya yung iba, hindi na rin nag-aangad na maglingkod, magpagamit sa Panginoon. At yung iba, imbis na magpatuloy, ay tumitigil at umaayaw na. Kaya, imbis na maging masaya, nagiging malungkot ang kanilang buhay. Hindi na makita yung kapakinabangan ngayon ng pagiging Kristiyano. Sa totoo lang, lahat tayo dadaan sa mga problema at pagsubok at tukso. Pag hindi po tayo umuunlad, magiging mahirap para sa atin na tumanggi at magtagumpay at manampalataya at magtiwala sa Diyos. Maraming Kristiyano, hirap pa rin magtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi wala namang nangyaring pag-unlad. Maraming mga Kristiyano, mga mananampalatayang naturingan, pero hindi marunong manampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi wala naman nangyaring pag-unlad sa iyo. Hello? Makikita mong isang mananampalataya, natututong manampalataya sa Panginoon sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga pagsubok at pangangailangan. Makikita mo, dati hindi ka ganon. Pero dahil may pag-unlad, nagiging madali sa iyo ang maniwala sa salita ng Diyos at magtiwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen? But we have this faith that comes from God, from the Word of God. Bakit? May pag-unlad Umuunlad kasi, umuusad ang ating relasyon at pagiging Kristiyano.
Mga dahilan, mga kapatid, bakit hindi natin nararanasan ang pag-unlad? Reasons why Christians don't experience progress. Number one, because of this, difficulties. Paralyzed by difficulty. Hindi kasi madali, mga kapatid, sa totoo lang. Ang umunlad, ay hindi madali yan. Mga kapatid, ha? Sabi nga ng iba, yung ikaw ay magkaanak, madali. Pero magpalaki ng anak, ay hindi madali yan. Amen, mga nanay? It takes work, it takes effort to grow and mature. Kaya dapat talagang intentional. Dapat ginogol mo talaga. Ninanais mo talaga. Hindi optional. Sinasabi mo talaga sa sarili mo, gusto kong lumago. Gusto kong umunlad sa pagiging Kristiyano ko. Dapat sa mga pangarap mo sa buhay, isama mo yan. Marami tayong pangarap sa mundong ito, di po ba? Pero may pangarap ba tayo sa kaharian ng Diyos? May pangarap ba tayo sa mga espiritual? Gaano kataas yung pangarap natin pagdating sa Diyos? Gaano kataas ang pangarap natin pagdating sa mga espiritualidad? Napakataas po ba? O okay na lang yung ganyan, mga kapatid? Kailan natin pinangarap na talaga maging mataas at malaki ang pag-unlad natin na mangyari sa buhay natin bilang Kristiyano? If you want to be good, sabi nga, sa sports, halimbawa, gusto mo maging mahusay dyan? Kailangan ng constant commitment. Pagdating sa pagpapractice, mga kapatid. Disiplina yan. Kahit nga dito, kung gusto mo matuto ng mga ganyan, gumaling, humusay dyan, talagang magbibigay ka ng panahon dyan, dedication, commitment. Kung gusto mo talagang umunlad kahit saan bagay, mga kapatid. Individual growth and progress requires difficulty and sacrifice. Kasama yun, mga kapatid. Kung gusto nating umunlad. Amen? Kaya sabi na Isaiah 38 verse 17, totoong ang mga kahirapang aking tiniis ay para rin sa aking kabutihan. Pansinin nyo, sabi niya rito, totoo raw, may mga kahirapan. At dahil may mga kahirapan, hindi madali, kailangan ng pagtitiis. Pero bakit nagawa niya magtiis? Sapagkat malinaw sa kanya na para sa kabutihan niya yon, mga kapatid. Amen. Kaya sabi rito, dahil sa pag-ibig niyo, iniligtas niyo ako sa kapahamakan at pinatawad niyo ako ang aking mga kasalanan. Alam niya, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos. Of course, meron din naman talagang less effort, mga kapatid. Halimbawa, yung kaligtasan. Hindi mo kailangan gumawa ng maraming bagay para maligtas ka. Si Lord na ang gumawa para sa atin nun. Walang ka-effort. Manampalataya ka lang, maging totoo ang pagsisisi mo sa kasalanan, totoong tanggapin mo talaga si Jesus, at totoong naintindihan mo talaga na kailangan mo si Jesus sa buhay mo, maliligtas ka. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Bakit? Sapagkat si Jesus na ang gumawa ng lahat ng effort. Dahil hindi natin kakayanin, mga kapatid. O pwede rin naman, yung pagpapatawad ng Diyos, wala lang ka-effort dyan. Basta genuine, totoo, ang pagsisisi, totoo rin tatanggap ka ng kapatawaran mula sa Diyos. Ganong kasimple yun. Kahit gaano kalaking kasalanan mo, ngayon din, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Amen? Hindi kinakailangan, mag-community service ka muna, gumawa ka muna ng ganito, magpakahirap ka muna, saka kita patatawarin. Ay, hindi po ganun ang Diyos, mga kapatid natin. Ang Diyos natin ay mahabagin, mauwain, at mapagmahal na Diyos. May mga ganyan sa ating ugnayan sa Diyos. Pero karamihan, hindi ganun. Karamihan talaga, mga kapatid, hindi madali. Amen? Kung gusto nating madali, doon talaga ang tirahan sa langit. Pero habang tayo narito, lahat may kasamang paghihirap. Sana naman, mga kapatid, pagdating sa espiritualidad, nakahanda rin tayo na magtiis ng hirap. Amen! Kung gusto talaga nating umunlad, kung paanong handa tayong magsakripisyo sa ibang bagay sa mundong ito, pagdating sa Diyos, dapat ipakita rin natin nakahanda po tayo sa ganong bagay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Parang ipinanganak ka, walang ka-effort dyan. Di ba? Basta lalabas ka na lang. Physically, but spiritually, ganun din. Pero yung paglago, kapatid, libre. Yung
Actually, wala naman libreng kaligtasan, may nagbayad din ang Panginoong Hesukristo. Pero wala nang effort, di ba? Pero salamat, pero yung paglago mo, sagot mo na yun. Wala tayo pwedeng isisi dyan kahit sino, mga kapatid. Basta pagdating sa pag-unlad sa ating Kristiyanong pamumuhay, ikaw yun. Ikaw talaga ang gagawa at gagawa ng kaparaanan. Amen? So, isang dahilan yan. Pag mahirap na, ayaw na. Pag nahihirapan na tayo, ayaw na natin. At tingnan mo na lang yung hirap ng Panginoong Hesukristo para maligtas lang tayo, mga kapatid. Dapat yun din ang motivation natin. Kulang pa ang buhay natin para tapatan natin yung regalong ibinigay sa atin ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay dito ay puro pansamantala. Pero yung binigay sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa na dahilan, prioritizing comfort over sacrifice. Ayun, mas gusto natin siyempre yung madali, sanay na tayo, easy lang, komportable tayo. Pero pag may mga extra effort, mahihirapan pa tayo, may kasamang sacrifice, ayaw na natin. Pero pag pinag-usapan natin, pag-unlad, kasama talaga yon. Sabi nga ni Emerson once said, for everything you gain, you must give up something. For everything you gain, you must give up something. Kaya nga dito na uwi yung sinabi ng mga weightlifter, no pain, no gain. Totoo po yun. I was once a bodybuilder, mga kapatid. For 5 years. Nagpalaki po tayo ng katawan. Totoo po yun. Kung gusto talaga nating makuha yung shape na gusto natin, paghihirapan mo yan. Sabi nga, no pain, no gain. So the price of success, the price of growth, the price of maturity, the price of progress is always sacrifice. Sabi natin, sacrifice. Parang sa pamilya yan, mga kapatid, di po ba? Naalala ko noon pag may asawa ka na, talaga hindi po pwedeng manatili ka sa mga magulang mo, sa biyanan mo. Siyempre ako, nakikipisan ako kala tatay, kala nanay Mila, tatay Ading, for 12 years yun, mga kapatid. Kaya lang, ayaw ko naman talaga, no? Kasi alam ko ang katotohanan mga kapatid. So, sasabihin ko, sige, 1 year lang, 2 years lang, 3 years lang, pero hanggang dahil, ikaw ba naman, libre pa bahay. Sabi ko nung una, 1 year lang kami rito, hihiwalay na kami. Kasi nasa Bible naman yun talaga. Yun ang tama. Pero, biruin mo, libre bahay. Libre pa kuryente. Libre pa tubig. Libre na rin pakain. Saan ka pa? Aalis ka ba ron? Magpapaalam ako. Tatay, aalis na po ako dito. Ganito, aalis na. Sabi, hindi, dito na lang kayo. Pinagpatayo pa kami ng bahay. Yung maging komportable talaga kami, wala kami makitang dahilan. Kaya lagi nga sinasabi, wala akong makitang dahilan para umalis kayo. Sabi ko, yun po, nasa Bible. Sabi ko, ganun. Pag nag-asawa na, dapat, talagang magsasama na. Hindi po pwedeng sa umpisa para tulungan, i-assist sa mga first time. Pero pag natutunan na, kailangan humiwalay na po kami. Sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. Tapos pag mag-uusap kami ni Pastora Pia, sasabihin niya sa akin, kaya mo ba? Mangungupahan tayo, renta, ibayad ng tubig, tapos, pagkain. Siyempre, may kasambahay pa tayo. Sabi niya gano'n. Kaya mo ba? Sabi ko, sa bagay. Sige, dito lang muna tayo. Kasi, sacrifice mga kapatid. Hindi madali. Pero, nanaig ang katotohanan. Talagang sa dulo, talagang nagawa na rin naming humiwalay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. To start on our own, mga kapatid, sa totoo lang. Mas makikita mo yung talagang blessing ng Diyos. Doon ko naramdaman na ako pala ay isang asawang lalaki. Doon pala naramdaman na ako pala ay isang tatay. Kasi nung nasa doon ako, sa biyanan ko, hindi ko maramdaman ako ay asawa. Hindi ko maramdaman ako isang tatay. Sinong asawa? Parang si Tatay Ading. Sinong tatay? Si Tatay Ading. Kaya Tatay Ading. Lahat ng pasya sa kanya, ako, laging sasangguni. Tapos, siyempre, aalis. Teka muna, hindi madali yun. Pero yun ang katotohanan So, nung umiwalay kami, naramdaman ko, ito pala yung blessing na you have your own family. Kaya pala ang disenyo ng Diyos ay ganun. Sapagkat ako ay asawa na, ako ay tatay na, ako ay pamilyadong tao na.
Huwag natin hayaan yung blessing ni Lord sa ganon ay makaligtaan natin, mga kapatid. Amen? Palakpakan nga natin yung mga matatapang. Sa mga estudyante nga, sabi ko, gusto nyo talaga may gumandang yung future, focus muna kayo sa pag-aaral. Huwag muna mag-boyfriend, huwag muna mag-girlfriend. Habang kayo ay nag-aaral, focus muna tayo. One at a time tayo. Ha? May season, may panapanahon yan. Okay, pagkatapos nyo mag-aral, payback time muna sa mga magulang ninyo. Huwag agad kayo mag-aasawa. Pagpalain nyo naman ang mga magulang ninyo sapagkat sakripisyo, hirap ang dinanas niyan sa inyo. Kapag naramdaman na, masaya na ang mga magulang ninyo, ayan, pwede na kayong magpasaya ng asawa ninyo at magiging asawa ninyo. Amen po ba ro, mga magulang? Yan po ang tama, yan ang disenyo ng Diyos, mga kapatid. Amen? The price of success is always sacrifice. Walang madali pagdating sa pag-unlad. Lahat paghihirapan natin dahil tayo ay nasa mundong ito, mga kapatid. So, yung pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, totoo po yun, hindi rin madali yun. Kaya marami hindi nakakasunod. Kasi nga, hindi madali. Pero kailangan natin sumunod as followers and believers of our Lord Jesus Christ for the purpose of to become like Him. Yung maging katulad ng Panginoong Jesucristo, yung makadiyos na pamumuhay sapagkat dati tayong makasalanan. Paano maalis yun? Yung lifestyle natin na makasalanan, yung pagsunod lang. Sabi sa akin ng isang pastor, paano ko mababago ang buhay ko? Hindi mo mababago yan. Kahit ako, hindi ko ba kayo paano po mababago? Sumunod ka lang sa Panginoon. Sa mga prinsipyo ng Panginoon, sa mga pamamaraan ng Panginoon. Pag sinabi magpatawad ka. Sa ganung paraan, mababago ka. Sabi ko sa kanya, mababago ang buhay mo. Because you need the right atmosphere, the right activity, and the right alliance. Kailangan tamang atmosphere. Kaya inilalagay tayo. Kaya ang Panginoon nagtayo ng simbahan ito. Right atmosphere ito sa atin Mga kapatid, dito tayo uulad, dito tayo lalago. Paano kung wala simbahan? Saan tayo? Sa makasanlibutan? Kaya meron ganito. Kita nyo kanina, sama-sama tayong nagpupuri sa Panginoon. Amen? Umuunlad tayo. Kung nararanasan natin si Lord at totoong pag-awit at pagsamba, ang ginagawa talaga natin. Mga kapatid, we need the right atmosphere. Right activity. Yung mga ginagawa natin, kamusta ang ginagawa natin? Pampaunlad ba yan sa ating spiritual na pamumuhay? Hindi masama yung ibang mga gawain, pero sana tingnan natin kung ito ay may mga gawain ding nagpapaunlad sa aking relasyon sa Diyos. Dapat may ganyan din tayo mga gawain. Mga kapatid, kaya binigyan tayo ng mga kaloob, binigyan tayo ng opportunity, pribilehiyo, na makapaglingkod sa Diyos. Amen? At ito, ginawa tayong isang pamilya para hindi tayo magkanya-kanya. Hindi po pwede kay Lord yung kanya-kanya, kaya pinagsama-sama niya tayo at para mangyari yon, ginawa niya itong isang pamilya. Kaya nagkakaroon tayo ng mga fellowship, nagkakaroon tayo ng mga pagsasama because iron sharpens iron. Sino magpapalakasan sa isa't isa? At din pare-parehong Kristiyano, mga kapatid. Amen? Kailangan natin yan, mga kapatid. Yun nga lang, sacrifice. Sabi natin, sacrifice. Hindi naman kasi po pwedeng, dati kang hindi Christian. Ito lagi yung lugar na pinupuntahan mo. Ito yung mga ginagawa mo. Ito yung mga kasama mo. O tapos Christian ka na. Ano na naman? May right atmosphere na naman. Right activity. May mga gawain ibibigay sa atin. May mga gampanan, responsibilidad na iutos sa atin ng Panginoon. Pagkatapos ito, kapatid mo yan, pamilya mo yan, pastor mo yan, leader mo yan, kapatiran yan, tulungan natin ay isa. So marami. Tapos ito, hindi mo binabago. Paano yun? Kaya sabi ng Bible, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Mamimili ka, mga kapatid So hindi natin sinasabi na alisin mo lahat ng bagay. Pero marami dito sa dati nating buhay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya kapag sinunod mo, yung pagsunod sa Panginoong Jesucristo, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, yun na napapalitan. Hindi naman nawawala yung pagmamahal sa pamilya mo. Hindi aalisin yon. Amen? Sapagkat utos din niya yon. Ano yung utos, yung mawawala sa'yo? Pag minahal mo ang Panginoon ng gusto, inibig mo siya ng higit sa lahat, di ba? May tatama. Mamahalin mo pa rin yung pamilya mo, yung asawa mo, mahalin mo yung asawa mo, igalang mo ang asawa mo, palakihin mo lang maayos, may takot sa Diyos. Ang mga anak mo, kayo mga anak, igalang ninyo, ang inyong mga am at ina, andun pa rin yon, mga kapatid. Okay? Pero yung pagmamahal sa mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos, hindi na tama yon.
Kaya sabi ko kanina sa prayer on top of the hill, sa totoo lang naman, sa nagsisimula ang lahat, sa Diyos pa rin. Kapag meron ng hindi tama sa ating relasyon sa iba, isa lang ibig sabihin noon, meron ng hindi tama sa ating relasyon sa Diyos. Yun lagi ang babalikan mo. Kasi kapag laging tama ang relasyon sa Diyos, everything follows. Lahat nagiging tama, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi ni Pablo, pagtuunan mo ng pansin yan. Paglaanan mo ng panahon yan. Pagbuhusan mo ng panahon yung relasyon mo sa Diyos. Yung pag-unlad mo ng personal mo na espiritualidad. Walang iba kundi ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, kamusta ka na ba? Isipin nyo na lang, kung lahat kaya tayo umuunlad talaga rito, at di walang umaalis sa church. Amen? Eh bakit? Nagagawa natin sumunod sa aral ng Panginoong Jesucristo. Doon mo makikita yung totoong pag-unlad. Ang totoong pag-unlad, kapag nagagawa nating sumunod sa mga aral, prinsipyo, at salita ng Diyos. Isa lang ibig sabihin nun, umuunlad ka na. Tanong mo ulit sa katabi mo, umuunlad ka na ba? Kaya lang, yung pangatlo, minsan, we are preoccupied by weariness. Weariness. Kapaguran. Sabi nga sa inyo, dami masyadong ginagawa, napapagod talaga tayo, physically, emotionally, mentally, and spiritually. Bakit? Lalong-lalo na yung mga needs. Ang dami ng kailangan ngayon. Nung araw, di ba, mga magulang, mga lolo't lola, nung araw, di mo naman nakailangan yan, wala naman ito, wala naman yan, pero ngayon, meron na, kailangan mo na rin ito, kailangan mo na rin yan, hindi pa pwedeng wala. Yung mga nung araw, wala namang cellphone, pero ngayon, parang hindi po pwedeng walang cellphone. Galing ko sa mga probinsya, lahat halos talaga ng tao may cellphone. Bakit? Nandiyan ang communication ngayon talaga, mga kapatid. Nung araw, wala naman yan, di po ba? O ngayon, meron na. Need. Di pambili, gagastos ka. Saan ka kukuha ng paggastos? Paghihirapan mo yan, pagtatrabahuhan mo yan. Hindi lang cellphone ang kailangan ngayon. Amen? Ang dami mga kailangan yon, lahat nagtaasan na, mga bilihin, kailangan magsumikap, magtrabaho. Bakit? Merong need. Pagpapaaral tayo, na ganito, may mga gastos dito, may mga pangangailangan gano'n. Ang daming mga needs, mga kapatid. And because of that, yung demand, yung kailangan natin, magtrabaho, magsumikap, ayan, nagiging busy tuloy tayo. Inaasahan pa sa atin, maraming taong umaasa sa atin. Yung expectation sa atin, paano yun? Kaya, nakakapagod. Sabi mo nga sa katabi mo, nakakapagod. Minsan, nagiging dahilan, nakakalimot na tayo sa pinakapangunahin bilang mga nakakilala sa Panginoon. Kaya dahil napapagod na tayo, di walang pag-unlad tuloy. See? At pag walang pag-unlad, anong laban natin sa mga problema at pagsubok? Kaya madabalis tayong sumuko pa rin at bumitiw, mga kapatid. Nakakapagod ba talaga si Lord? Hindi. Kaya sabi na, Pastor, wala ba kay kapaguran? Wala. Basta kay Lord, ha? Pero may kapaguran din ako. Amen. Saan ako napapagod? Yung mga bagay na hindi pinagagawa ni Lord na ginagawa ko, doon napapagod ako. Pero hanggat ang ginagawa ko sa Panginoon, hindi po ako napapagod dyan. Doon nga ako nagtataka, mga kapatid. Pag ako gagawa na ng tungkulin ng mga bagay sa Panginoon, ba't lalo akong lumalakas? Kasi talaga naman sabi ng Bible, stronger and stronger, better and better. Nagtataka ako ron, mga kapatid. No. Pero pag ang gagawin ko na, hindi na sa Panginoon, ayun, konti lang, pagod na ako. Pagod na. Kaya sabi ko sa mga nagkukonstruct sa atin, gusto nyo huwag mapagod? Paano, Pastor? Gawin nyo ang lahat para sa kaluwalhatian ni Lord. I-connect ninyo. Bakit mo ginagawa yan? Para kay Lord. Ba't mo gagawin yan? Para kay Lord. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka mapapagod. Hindi ka ba napapagod magpatawad? Hindi. Bakit? Ginagawa ko yan para kay Lord. Sabi ng iba, pagod na ako sa iyo. Give up na ako sa iyo. Ayaw ko na sa iyo. Bakit? Kasi ang gagawin mo na hindi kalooban ni Lord. Pero hanggat kalooban ni Lord, tinitiyak ko sa iyo, kasama mo si Lord. Amen? Palakpakan natin, sir. Hindi ka mapapagod. Tapos pag ginawa mo pang mag-isa, ayun, mapapagod ka talaga, kapatid, pag mag-isa ka. Karamihan sa buhay na gagawin natin para mabuhay, may kasama.
Iilan lang, kakaunti lang yung gagawin mo mag-isa. Ang ginagawa mo, yung gagawin dapat na may kasama ka, pinipilit mo mag-isa ka na lang, kaya napapagod ka. Subukan mo may kasama ka. Dahil yan dapat mong gawin, may kasama. Kaya tayo, dapat sama-sama, mga kapatid. Lalong-lalo na sa paggawa ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Hindi tayo mapapagod. Kaya sabi ng awit 127:2. Are you following? Di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa't gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Sabihin sa kanila mo, magpahinga ka rin. Saan? Sa mga bagay na hindi pinagagawa ni Lord. Because God is a God of order. Kaya importanteng umuunlad din tayo sa personal nating relasyon sa Diyos. Amen? Weariness will stop you from progressing. O, pansin niyo sa Isaiah 40:29-31. Napakaganda nito, mga kapatid. Sa mga napapagod. Kaya ka siguro napapagod, baka ang dami mong ginagawa na hindi naman pinagagawa ni Lord. Na hindi mo naman kailangan gawin. Ano po? Pinalalakas niya ang mga nanghihina. Oh. Nanghihina ka? Alam naman ni Lord talaga, manghihina ka. Pero dahil ang ginagawa mo, para sa Kanya, palalakasin Kanya. Dahil ayaw Kanyang tumigil na tumupad at gawin ang Kanyang kalooban. Amen? Kaya God will provide. Amen? Kaya sabi niya, pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Totoo naman, realidad dyan. Nanghihina tayo, napapagod tayo. Kahit ang ginagawa natin ay sa Panginoon. Pero bakit sa biyaya ng Diyos, makikita nyo, tuloy-tuloy pa rin. Walang kapaguran. Bakit? Pinalalakas ni Lord. Hello? Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Grabe yun, mga kapatid. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Purihin ang Panginoon. Sabi ng iba, Pastor, di ka ba napapagod? Nagdagdag ka na naman ginagawa. Every Sunday, pupunta ka na naman sa 13 simbahan. Nag-iikot po ako ngayon sa 13 simbahan. Nagtuturo na naman ako. Lahat yun. Every Sunday yun, 4 to 6. Mga kapatid. Hindi ka ba napapagod? Sabi ko, hindi. Bakit? Bata pa ako. Bakit? Gusto ko lang gawin yung kaya kong gawin ngayon. Baka dumating ako sa puntong edad ko, gagawin ko pa yung mga bagay na hindi ko na ginagawa. Nakakapagod lalo yun. Nakuha niyo yung mga kapatid? Hindi ka mapapagod, bata ka pa eh. Sabi mga, tingnan mga katabi mo, bata ka pa. Ba't parang matanda ka na? Sabi ko, kailan ko gagawin to? Kaya ko pa namang gawin. Gusto mong gawin ko to pag 70 years old na ako? Tapos gagawin ko yung ganito? Ay, hindi ko na magagawa yung kaya kong gawin ganito. Pag umidad na ako, nakakapagod lalo yung... Kaya maraming napapagod. Gumagawa ka ng bagay na hindi mo na dapat ginagawa. Kailan mo dapat gawin? Ang dapat mong gawin ngayon. Ay, hindi pwedeng secret. Kamusta ka na? Secret? Hindi mo pwede. Dapat makita talaga sa'yo. Mahal mo si Lord, makita sa'yo. Amen? Mahal nyo ba talaga si Lord? Makita sa iyan. Gusto mo maglingkod kay Lord? Makita sa iyan. Puro, Lord, mahal naman kita eh. Lord, may desire naman akong paglingkuran ka eh. O, asan? Andito po sa puso ko. Diba? You look at the heart. Ito, tingnan mo na lang, nasa puso ko. Hindi. Sabi rito, ipakita mo. Mahal mo si Lord? Pakita mo. Dapat nakikita sa atin yun. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, dapat nakikita nila yan. Ng pamilya mo, mahal mo talaga si Lord. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, ipakita mo talaga yan. Minsan nga sabi ko, gusto mo madala sila sa Panginoon? Oo, Pastor, sabi ng youth, gusto ko po madala yung pamilya ko sa Panginoon. O ganitong gawin mo. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, ipakita mo sa kanila. Ba't ko po kailangan ipakita? Kasi dati ka naman di nagbabasa, di ba? At ipakita mo muna sa kanila na nagbabasa ka na ng Bible. Tapos, pag nag-pray ka, lakasan mo. Iparinig mo talaga. Pati sa asawa ko, parinig mo yan. Pag-pray mo, Lord, dinadalangin ko po yung asawa ko, dapat naririnig. Baguhin mo, masama niya ugali. Ganun.
Kasi meron pa totoo talaga, mga kapatid, na nakakilala sa Panginoon yung asawa niya lalaki kasi lasinggero. So ang ginawa niya, inaabangan niyang pag-uwi, lasing yun. Pag andyan na, alam niyang kaya nang marinig siya, mananalangin ng malakas yun. Panginoon, mahal mo po ang aking asawa kahit lasinggero. Panginoon, mahal ko po ang asawa ko kahit lasinggero. Tulungan mo po siyang magbago. Narinig ng asawa, lumapit sa asawa, humingi ng tawad. Tulungan mo ko na magbago ang buhay ko. Sasama na ako sa pananampalataya mo. Nakakilala sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Bakit? Ipinakita niya. Ipakita mo yung talagang pagbabagong ginawa sa iyo ng Panginoon. Huwag secret. Dapat nakikita yan. Dapat nahahayag yan. At dapat pinaglalaanan mo rin ng panahon yan. Amen? Palakpakan natin sa tayong lahat. Ay tumayo. Let's take the challenge. Preparation ito ngayon sa mas matindi, mga kapatid. 30 days lens. Papaano? Sa challenge na ito, 3 bagay, magkakaroon ka ng malinaw na layunin sa buhay. Magiging malinaw ang layunin mo sa buhay, mga kapatid. Lahat tayo iaangat. Lahat tayo dadalhin sa pag-unlad, mga kapatid. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. Let's try this challenge for 30 days. Next Sunday, launching natin yan. Magkakaroon ka ng malinaw na gagawin sa araw-araw. Mahalaga kasi malinaw yung ginagawa mo. Hindi lang yung layunin, alam mo yung resulta. Halimbawa, kung ikaw ay mag-aaral, o ano gusto mo, doktor, o malinaw sa'yo yung purpose mo sa pag-aaral mo. Pero araw-araw may gagawin ka. So sa 30 days of challenge, lilinawin sa atin yung layunin ng buhay natin. At magiging malinaw din yung mga dapat nating gawin araw-araw. At dahil malinaw sa iyo, yung dapat mong gawin araw-araw, importante, yung pangatlo, huwag mong gawin mag-isa. Mahalaga, gawin mo ng may kasama. Gagawin natin ito ng sama-sama. Itong 30 days of challenge. Tingnan ko lang, mga kapatid, yung magiging resulta nito sa buhay ng bawat isa sa atin bilang isang simbahan. Let's sing this song.